Hi! Hello! Hi, everyone! Oh my God, dumadami tayo dito. By the way, I'm Ike's. I'm from Etivac, the land of Wow. Yeah. salvaging. Charot. Ang mutya ng The Etiba. land of Villars, ganyan ba? Oo. Oh, yes. Mutya ng Etivac, land of savages, and becoming the Villar city of the South. Yes. Hi guys, I'm Kathleen Marlili. I'm from Makati, ang natitirang district ng Makati pagkatapos nakawan ng Taguig. Thank you. Tarot. Ralph. Hello, ako si Ralph Rara Mariposa ng Tarlac. Pabebe naman. Baby naman. Renz. Hello, I'm Renz and I just got home from work. What? Okay, chick. Tagal naman ni Kiefer. Ay, ako na ba? I'll go. Sorry, hindi ako shadow Tagalog na eh. Sorry, yeah. Oh my God. Hi, I'm Oh my Ify. God. Originally from LA, Lower Antipolo, na ngayon ay nasa Land of Irish Spring, Ireland. Ay, tawag. Yay, pengi sabon. True. Akala ko yung ano. Oh, game. Siga. Game pa ba? But anyway, hi everyone. Again, this is Ike's and Pot, and Hi, welcome Pot. back to This is Pot. welcome back to Nacho Stays with Ike's and Pot, Drag Race PH Hanash, where we talk about everything that happened in the second season of Drag Race Philippines. Season 2. Okay, ito na mga akla. Episode 3. Ito na. Labas Eto na yung na mga nga. gigil nyo. But before nyo muna ilabas, konting ano muna tayo, Hanash. So, can you describe the episode in one word? Let's Sige. start with dun tayo sa pinakamalayo. Papalik. Go Kiefer. Okay, heavy. 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 Parang hirap tapatan ng heavy. Ito Nabigyan mo obvious. yung akin bigla. Wait lang. Ito obvious. Wait lang, baka magkakaparehas tayo ha. Pag nabanggit na baguhin nyo. Dramatic. Ayan. Yung akin Bawal na ulitin. dramatic. Ano Ano yun? yun? Mine is, Dramatic. Oh. Dramatic. Oh. ako, creative. Oh, Ay, pwede. that's an interesting Ikaw Mauna ay. na ako Pot kasi creative yung feeling ko pasabog to eh, di pa pakabog eh. Okay, ako, my word is la with question mark and exclamation point. La? Ganon? No. May Oh. emosyon. O ikaw La. Pot. Well, from sino ba yung basta kalimutan ko ba. Ang one word ko is eskandalo. Oh. Si Jessica Wilde ba to? Jessica Wilde. Wilde. Oo. Jessica Wilde. Oh, Eskandalo. In fairness. in fairness ha, in fairness. Okay, Kuha ang so nanalo, eto na. thank you. Charot. Yes. Okay, well now, proceed na tayo with the mini challenge which is the Lollapalooza Loose Paper Dance Extravaganza. So dun Sabihin mo na sa... mabilis. Oh my Ay, God. sige nga, kayo nga. Lollapalooza Loose Extravaganza. Paper Dance Extravaganza. Three Actually, times. inano ko talaga to, yung nirewind ko kasi sabi ko, ano daw? Lollapalooza Loose Paper Dance Extravaganza. Galing. Okay, so sinong gustong mauna? Mga insight nyo dito sa mini challenge na to. Go Ike's. Ay, ako Tinuro ba? ka pala. Tinuro ka pala. Ay, Go volunteer Ike's. ay. Ako ba? I go for Kiefer kasi para international yung insight ko. By age ba to? Bastos kayo No, ano nga sinabi? Go. Hindi. Medyo chill lang siya compared dun sa parang yung Palo Sebo nung season 1. So parang ang chill lang niya tapos parang
Ang saya lang na may reference dun sa kay Lola ni Dora. Natawa lang ako dun as manonood, yeah. nanonood ng GMA. Pero hindi ako kapuso. Tapos, dininay. Dininay. And then, in fairness naman sa mga looks nila, parang ang lola naman ng looks. Pero parang hindi sila nag-effort sa pag-stand dun sa newspaper. Parang na-expect ko mas maraming tupi pa. Pero nakontian lang ako sa tupi. So, yun. Yeah, actually. I agree. Medyo chill nga lang yun kumpara dun sa vibe nung lagi talaga i-compare sa season 1, pero we can't help it. But yeah, I agree. Yeah. How about you, Ralph? Yung kay Lola na to, no? Kay Mm-mm. Lola. Wait lang, may notes. Oh my God. Kasi Yeah. 'di ba newspaper dance? So ini-expect ko may death drops, may giving na dance or choreography. Mm-mm. Wala, gumigiling lang sila para silang mga lola talaga sa lola sa club. Pero sana may todo bigay ng dance performance sa gitna. Like yung May sa mga mga US, 'di nag-vogue ba? naman, pero hindi Pero siya konti lang extravagant. yung feature Oo. nila. Oo. Nagulat pa ako nag-vogue si Verushka. Talaga? Dancerist? I don't know Si- her. Oh, wow! Aba, Shady. Tenet. shady. Pero okay lang naman kung yun ang mini challenge. Pero sana maisip nila na may cash prize, 'di ba? Laki nga Dapat nung cash tinodo prize nila kasi True. through mini challenge, kahit ikaw yung manalong mini challenge all throughout, bawing-bawi mo yung pinuhunan True. mo. Actually, True. isang costume na yun. Kaya itodo bigay nila kahit mini challenge lang. Totoo. Ang laki nga nun, 20, di ba? Tama? Yes. Oo. 20K din yun. Ilang Oh, costume na yun, 'di ba? 20,000. Yes. True. How about you, Renz? Oh, yeah. Mas fun talaga yung yung sa season 1. Pero okay din naman itong sa season 2. Tapos, nakakatuwa lang na parang may love team na namumuo. Or Yeah. is it really? Oh I my don't know. God. Is it really? And True. I agree dun sa comment ni Kifi na ang fun nung si Lola ni Dora. Tapos Hello, parang, Dabarkads. yes, as a fan ng ano nga ba to, Aldab. Don't May expose meet and greet pala yung mga aldab dito. Uy, hindi ka Naku, nag-aldab? Parang nalikita namin yan. May daladalang laruan. Yes. Ayun, but yeah, I agree. O sige, ako naman kasi, again, pasabog to palagi Hindi si ako Puti. pasabog today. Di ka mo pasabog today. Ayun, tama, kalmado lang. At saka, yun nga, napansin ko din na hindi highlight lahat, which is parang sayang Mm. yung pag-makeup nila. Hindi ko nga nakita, parang merong comment na parang si Didi Holiday daw, parang as is lang, pero hindi ko nakita yung drag niya. Yeah. Di ba? May nag-comment na gano'n, pero hindi ko nakita. So, hindi ko na rin siya actually ni-rewind kasi parang ang carry lang, ganyan. Tapos kakatawa lang si Miss Jade, hindi naman lola yung hindi naman Hindi ko gets yung dildo. Pero, Ang Hindi nakuha ko eh. dun is parang matanda na siya and she's still playing with the dildo. Ayan, dinugo. Kasi lahat may tugo but yeah, ayun, fun yung part na yun. And hindi rin hindi rin, parang sila partner. Parang, Di ba Yung sila part namili? ba? Parang pumili sila. Namili. parang ganon. Pumili lang. Okay. Namili How about you, sila Paul? from team Pack Girls, tapos dapat ang partner nila yung yun. Bunga nga bu. Hindi, iba Bunga pa nga yun. Sa Kasi Maxi ang Challenge magka-partner- ata yun. Oo, sa Sa Maxi yun. Maxi. Kasi ang Challenge magka-part, yun. Okay. oo. Okay. Doon sa Sorry. mini Sorry. namili lang sila. Like, kaya nga Namili pinili lang. ni Arizona yung crush niya. Mm. Kasi, Yeah. Kaya siyang Okay. buhatin. yeah. And Yeah. sila yung unang naalis. Gusto ko Ako naman. talaga yung mga yung pag pinipili mo. Okay, ikaw po. What are Yeah, your so thoughts? for me, hindi ko naman siya kinukumpara dun sa Palacebo. Bakit may accent? Pero, hindi, ano tawag dito?
hindi lang talaga siya fun, no? Syempre para iwas kumpara. Hindi ko nga naisip yung Palo Seboy. Ewan ko ba't biglang pumasok yung Palo Seboy. Ngayon ko lang na-realize. Pero yun nga, hindi siya ganoon ka-exciting kasi parang ang bilis din talaga nung laro na may tandang alagad. Well, parang hindi challenging. Pero hindi ako nag-focus doon kasi mas nag-focus parang nakuha ng attention ko yung itsura nga nila. Tapos parang fun na fun ako na nag-stand out sa akin si Bernie tsaka si Ovi. Kasi ang cute nung parang costume ni Bernie na parang lolang hanggang ngayon ay nagbebenta pa rin ng insurance. Na walang sukuan to, nak. Bibili ka sa akin ng May kota pilam. tayo. Oo, may kota kota. tayo ngayon. Tapos si Ovi na pininindigan pa rin talaga niya yung kanyang pagiging parang spooky, creepy, or ganyan na para siyang matandang naghahanap pa rin ng asawa at siya parang spooky nakakatawa tapos yung lalo na yung tumatakbo-takbo siya. So fun na fun yun. Pero after that, yun na, wala na masyado nag-stand out sa akin sa pagka lola yun. May, Yeah. okay. Yun yan. True. Okay na yun. Actually, ito na yung exciting part. So dahil nanalo na nga ang ang pinakamagaling sa akala ko nga tayo yun kasi 'di ba ang magka-partner si Miss Matilda Jade tsaka si Matilda, yung pala may separate game pa. So ayun na nga, ang nanalo ay si Matilda, second win na niya, bakla, 40K na. 40K na siya. Bawi Tapos na. di ba nga may Bawi na. comment, laging panalo niya mini challenge. Pero hello, 40K na yun. True, hindi na At least masama. nanalo, di ba? Totoo. Eto na nga, ito na yung fun part. Nakakatawa. Alam mo pag ngayon ko lang na encounter yung ganong twist sa partnering, sa pag-structure sa main Oh my challenge. God, So, napaka-shady nun, no? sobra. Okay, so just to, ayun nga. So, ang main challenge kasi is who worked better. So, it will be based on Philippine holidays. So, may mga boxes doon na Halloween, Valentine's, birthday, Christmas, at saka Birthday? fiesta. Can Oh, may actually, yun din yung comment ko. Kailan pa naging holiday ang birthday? Bakit ba? Absent kapag birthday mo, di ba? Kasi yung birthday ni Lord, birthday ni Jesus, nasa na yun, Christmas Pero na Christmas yun. kasi yun. Kaya nga, so parang ang din, Diba? parang pwede namang National Heroes Day kasi holiday Yeah. talaga siya. Alam mo Labor yun? Day, ganun. Pero nag-double Labor down Day. sila. Parang nung actual thing na it's like celebration na lang, hindi na holiday. Oo, true. Totoo yan. Binago Napansin nila ko yun. din True. yan. Parang parang yung mga dito sa season 2, laging afterthought na lang. Next, season 3, magpasa kayo ng resume nyo, ha? Ang dami ng reklamo. Team. Pasa kayo ng resume nyo, Writers. ha? Lighting director, ang daming alam sa ilaw, 'di ba? So, ayun. But anyway, so yun nga. So, ang mga namili, since si Matilda ang nanalo sa mini challenge, ang pro nun is siya yung mamimili ng mga partnering, 'di ba? So, one from Blungangabu at saka one from Pack Girls. So, ang pinili ni Matilda ay si Ovi because of course it's a design challenge. Ang iniisip niya talaga is doon ako pa-partner sa Tulungan. doon ako pa-partner sa Magaling Manahe. And then in fairness kay Matilda, mabait siya sa pagpa-partner kasi kung yung ibang queens yan, very shady. So for Valentine's, ang pinartner niya ay si DB at si Kat. For At Paano siya naging mabait doon? At paano siya naging mabait doon? Wait lang. Explain mo yan. Sige. Wait lang, maya-maya yan. Then for birthday, ito na yung birthday Keme, si Verushka tsaka si Arizona, ang namumuong love team. Hindi natin alam kung love team ba talaga o bagyo ang mamumuo dito. Christmas, si Bernie at si Miss Jade. And lastly, for Fiesta, si Tiny tsaka si Hannah Beshi. Which, coincidentally, sila yung dalawang bottom nung last week. So, what can you say? Diba? What can you say about yung partnering ngayon? Is it strategic ba? Or, with that twist? Or Ako ang feeling ko yung pagkaka-partner lang ni Matilda, parang sinundan lang niya yung pulso nung workroom. Parang eto, sige,
kayo may issue kayo, eto kayo ngayon dalawa, ganyan. So, yung pulso lang talaga ng workroom yung sinunod niya, pero intentional, other intention, siguro wala naman. Kasi, true naman yung sinabi ni Ike's na naging mabait naman si Matilda ng bahagya. Kasi pulso lang naman yung sinunod niya, wala siyang ibang intention on choosing the partners. Yeah. True. Pero True I naman, think I naging agree. strategic din siya. I mean, hindi pa niya alam yung twist, so pinili niya si Mm-mm. Obicon. True. Pero, Pero, On pa oh ngayon. my Pero, God. Hindi natin sure. hindi natin sure. Sobrang gag sila lahat doon. Yes, Ralph, you're saying something. Nagulat lang ako na dineliver na ni Mama Pau, yung news, yung balita na hindi pala yung iniisip niya ang ganon. Dapat, kung sino ang kapartner mo, yun ang kalaban mo. Who were it Totoo. best, who were it better. Pero nagawa na to ng US, no? Yes, Yes. nagawa niya. Oo. Pero dineliver sa kanila yung news na makakalaban mo yung partner mo? Oo. Huli na ata, Yes. no? Sa huli na? Mm. Mm-mm. Pero Parang ang ano no, Na-excite ako doon. before runway mismo ata, tsaka lang sinabi sa Ah. kanila na magkalaban silang ganyan-ganyan. Eh dito kasi, sinabi agad, so na, ano kagad, ang mindset kagad ng dalaw is, pukpukan na, ganun. Oo, Yeah. pakabugan totoo. na. Mm. Pakabugan na. Pinakamagandang twist sa episode na to. Actually, totoo yan. Kasi parang ano talaga akala mo kampante ka na. I mean, speaking for Matilda, pero in fairness naman sa kanya, tawag dito, parang pakampante na siya, tapos biglang boosh. Plot twist, mga bakla. So anyway, ayun na nga. Plot twist So, ba kamo? Plot twist gusto nyo? Eto, plot twist. parang Bakla. si Bernie yan, ano? Very Bernie yung reference. So, proceed na tayo with the main challenge kasi ito talaga yung dito na tayo papasok. So, who wore it better runway extravaganza? So, for Halloween, agree ba kayo? Kasi this was for Matilda and Ovicon. So, agree ba kayo that Matilda wore it better? Wait Yes. lang. So, sige, mauna ka na, Renz. Dapat may pinipindot tayo dito eh. Bing! Nauna siya. Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib kami. Yeah, raise your hands. Okay. Go Go. na, Renz. Agree ako na nanalo siya. Kasi for me, yes, Halloween, hindi lang siya black. I mean, meron ding other colors to show it's Halloween. Tapos, kinda agree dun sa na medyo nalalagas yung dress kasi ni Ovi. Parang hindi pa siya, parang in Harrow's word, yung nire-refer ni Raho was poorly constructed, na hindi siya tumatayo on its own. Parang ganun. So, I think Matilda won that one. Kami sa dibdib Go, for the Pat. others. Yan. Go. Ako siguro baliktad. Parang mas gusto ko yung kay Ovi kasi mas na-feel ko sa kanya yung parang Halloween talaga. Yung kay naman kasi, yung kay Matilda naman, parang parang normal na parang office Halloween lang talaga siya na na para bang kung sa Budget, office ganun. man, siya yung pinasuot lang, tapos si Ovi yung gustong manalo. Yung pag may cash prize, diba, mga best in costume, kapag pa Halloween. So kay Matilda naman, wala naman akong reklamo sa kanya kasi malinis naman yung kanya. Pero yun nga, medyo nalinisan ako. Bilang isang dugyot, syempre, biglang isang Coming from former someone na dugyot. hindi na-appreciate yung spooky drag, ha? Oo. Oo. Ayan na. Ayan. Oo, bilang isang OV, not so hater, di ba? Mas na-feel ko yung yung Halloween kay OV. Yun. Ikaw, Kifi. Huli ako Ako kasi mas- Ovicon apologist ako eh. I mean, I like the aesthetics of OV, pero mas na-feel ko yung Halloween kay Matilda with the color combination na ginawa niya sa costume niya. Kasi yung medyo hindi siya messy pero hindi rin siya clean yung kay OV. As yun nga, nakadagdag pa yun nagra-rapture. Nagra-rapture na nagfo-fall yung ibang costume niya. So, since yun, dahil doon,
mas na-feel ko kay Matilda yung pagka-Halloween. Tsaka yung bitchy personality niya. Parang, na-imagine ko yung sexy bitch na, yung mga nagna-nurse costume ganon. Parang, okay, Halloween. Na-project niya. Ikaw, Ral. Sabi nga ni Arizona Brandy, ang hirap daw pag dalawa ang top. Pero parang mas okay pag dalawa yung bottom sa sitwasyon na to. Charot! Yan tayo, Hindi, Ralph. hindi, yun yung comment niya, di ba? Kasi dapat isa masisave, isa mabobottom. Mm-mm. I agree with the judges about OV. Sa runway, hindi talaga siya mag-work. Pero pag editorial piece, pag kinunan mo yun ng photo, siguro mag-agree si BJ. Maganda yung structure. Yung para siyang abstract na something na ewan, na interpretation niya ng Halloween. Yung kay Sa true. yung kay Matilda, parang yun nga yung costume na mabibili mo na pang Halloween. Yun na yun. Pero sana yung during the walkthrough, na-explain nila kung ano yung gusto ng mga judges about sa challenge. Pero usually hindi naman kasi nila ginagawa yun eh. Ito yung challenge, kayo na bahala mag-interpret. Ano bang gusto nila? Ito yung season, I mean, ito yung holiday, interpret mo ba sa drag mo na dapat makikita pa rin yung Halloween or totally dapat hindi makita yung theme, gagamitin mo lang yung mga materials na nasa loob ng box. Go Kiefer. Can I add something? Medyo I mean, maybe it's just me, pero medyo naiirita rin ako sa mga parang guest judges so far. Kasi 'di ba parang your guest judge there, tapos parang wala silang ambag. Like the previous episode for impact, more of walang impact. Parang tapos ito si Tessa Prieto, parang 'di ba na-explain niya na ni ni OV na ito yung design niya. Parang wala mo siya naiambag, parang okay, ganun lang. Parang you're supposed to be there, you're supposed to be roaming around to help people clarify their thoughts, their ideas and all. Pero wala kang bag. Can I Yun say lang. it? That is trash. That is a trash judge. At saka akala ko nga rin maraming comments sa walkthrough si Pao bilang invested siya sa ganitong mga Sa bagay. design, yeah. Pero parang nag-shade lang siya sa mga panahon na yun or wala siya sa mood mag-share ng something. Pero underwhelming yung dalawa comparing sa ibang pairs. Kaya sana dalawang bottom na lang nang walang mangyari. Charot. Go Ay, Ike. nako, eto na. Actually, based sa mga sinabi nyo, syempre, obviously, Ovican, apologies nga ako from Etivac. Mas gusto ko yung kay Ovican kasi I agree din dun sa, ito yung term na hinahanap natin. Yung costume kasi ni Matilda is generic for Halloween. And yung interpretation ng drag niya na yon for Halloween is very, yung Western eh. The black and orange thing. Very Pero, obvious. 'di ba? Oo, ano siya. Although andun yung character niya na parang bitchy, pero kasi tama ka dun, Ralphie. Ano ba yung gusto ng judges? Ipo-portray mo ba yung Halloween dito sa Pilipinas o yung Halloween international na sexy nurses? Alam mo yun, may ganung factor eh. And mas na-appreciate ko kung may touch ng Philippine pop culture kasi yun nga yung purpose ng Drag Race eh, para ipakilala yung drag ng mga Pinoy sa mundo, 'di ba? At the same time, parang I think ito yung mahirap kapag hindi masyado talagang bakit na naman hindi masyadong dekalibre yung judges kasi parang hindi nila parang hindi support. Tama ka dun, walang ambag. Tapos kung may comment man, hindi rin siya supported. Kumbaga parang sinabi lang nila for the sake of may masabing parang, yun nga, parang, sino ba yung nagsabi ng editorial yung... Si Raho, nag-agree si Mama Pao, at saka si Jiggly. Jiggly. Ayun, oo, yun. Tapos parang, alam mo yun, parang, factor din, I think, yung nasanay, hindi naman nasanay, pero so far kasi, di ba nga yung aesthetic ni Ovicon is dark. So parang, okay, nothing new
nothing special sa pinakita niya. Pero kasi yun yung inassign sa kanila eh. Oo. Diba? May prejudgment kumbaga, which is dapat kung ito ang gagaling kasi natin eh. Pero kung pero kung judge ka, diba, dapat wala kang prejudgment, dapat doon ka lang sa challenge nakafocus, wala sa kung ano sinuot niya no last time, doon lang talaga sa ngayon. So, we can't go for that. Although yes, I agree, medyo, go, Renz, go. And, a question ko lang is, may question din ako. Ay, sa So, barangay po, given- sa barangay. Given Window na 4 yung po. comment was parang walang ambag yung mga judges, who do you think would have been a better judge for this round? Who would have Ooh, been? nice. Ayun, Siguro, wala. meron Local ako. lang. Local. Sino yung editor-in-chief ng Vogue Philippines ngayon? Kasi the Vogue Philippines cover Yeah. is making news, diba? Na parang it's a good avenue for, alam mo yun, okay, editorial. Hindi ko ma-explain pero kung sino man yung editor-in-chief ng Vogue Philippines. Mm. Ay, hindi. Pero ako din, gagano din ako. Yan, Oh. bilang dating nagtatrabaho sa film industry, minsan kasi pag yung lapag nung palabas, yung mismong ito na, Mm. mostly kasi cut na kasi talaga yan. So, we Mm. are not sure din kung ito lang ba talaga yung ambag nila. No? So, nasa diskarte din talaga nung editor mismo nung Yeah. ng record na ito yung ilagay natin kasi dito papatok yung natin, yung episode 3, dito tataas yung ratings natin. For more on ratings din sila. Pero totoo rin naman na wala din masyadong ambag talaga yung mga commentary ng iba doon sa mga runway. Pero just to answer lang din yun sa sana in-explain nila yung ganitong team. Feeling ko mas okay na din na hindi siya parang ini-spoon feed na dapat ganitong team yung kasi para makita din natin kung ano ba talaga yung personality at ano yung madi-deliver ng queen sa ganto-ganto. And para alam ko ganun naman talaga yung team ever since sa Drag Race. Maliban na lang kapag may mga rules sila, ganun. Yeah. I agree. Thank you for listening to my TED Talk. Ayan, so more of that later kasi meron pa tayong part yung sa Antak kasi medyo na-discuss din yun doon. Okay, next, Valentine's. Ito, Diyos ko, Didi and Captivating Cat. What are your thoughts? Sino may mga hanash dito? Go na. Alam mo yung Yan. friend ko na na hindi mo naman talaga bet, pero pinapakasamahan mo lang. More of ganun yung vibes nila. Tapos yung natawa ako dun sa moment na yung sa likod. Anong tawag Ano yun? Backdrop? Yung Backdress. backdrop. Tapos Yeah. parang, ay, meron din si Didi. Di rin ako pakabog, syempre. So, sigaw din si Kat. Okay, yung fun. Yeah. True. Tapos, yun yung vibes nila. Although I'm not a fan of the dresses they wore. Parang it's Valentine pero it's not screaming Valentine. It's just the colors for me. The Valentine. Makapag-judge ako, kala mo naman napakagaling. Ganun talaga tayo. Nagmamagaling tayo. Mamaro talaga tayo dito. Mamaronong. Go po. Sa akin, bilang isang transgender, hindi. Hindi ako, mas gusto ko yung kay Kat. Kasi, nawala si Renz. Renz, Wow. siya ka pa. Si Ralph pala, Ralph. Ano ba yan po? Nasaktan ba siya sa sinabi ko? Oo. Nag-mute si Ralph, pero sige, tuloy ang laban. Kasi parehas naman din nawalan ng shape. Kasi yun yung issue kay Kat nawala daw yung shape niya. Nawala rin naman yung shape ni ni Didi. Siguro nadaan lang talaga sa laki ng nung palong. Ganyan. Tsaka siguro mas festive nga din talaga yung hearts yung kay Didi. Pero feeling ko mas magandang tignan yung kay Kat kasi mas malinis siya. At saka hindi siya masyadong masakit sa mata. True. Totoo. Parang ang kalat nung kay Didi, no? True. Kasi yung Parang lighting Kat project. for that Valentine. Parang project, totoo. Project. Parang high school project. Uy! Pero hindi, alam mo, for some reason, in-expect ko si Kat na parang mag-cupido na yung lang, yung naka-white lang, na parang gawin niya parang gown. Yun yung na-visualize ko, na parang, ay, hindi niya ginawa. Okay. Feeling ko, andun kasi yung factor Keith na nakikita niya na ginagawa ni Kat, ni Didi. So parang,
Hindi siya Since papakabog. Saka baka wala naman kasing white. Kasi diba sinusunod lang like kung ano yung nasa box. Hello, welcome back, Ralph. Sorry Sorry na, naman, Ra. work-related. Ah, Pwede na go. mag-share? Oh, go. Go Ay, na, akala Ralph. Yung Valentine's pa rin, no? Yes. Ay, hindi, nasaan na tayo? Sobra naman. Ang bilis pala. Ang bilis-bilis naman. Sa Valentine, gusto ko mag-disagree na si Didi ang pinili nila. Kasi, oo, nandun si Tessa Prieto, more is more. Pero mas gusto ko yung aesthetic ni Katkat. Yun nga lang, na-point out yung waist niya. Very sayang talaga. Sana yung, imbis na yung backdrop yung ginawa ni Katkat, gumawa na lang siya ng peplum. Or yung parang Mhm. ilalagay niya sa waist niya, at least ma-accentuate yung paglaki ng waist niya from the bust para pa ganun. Pero anyway, yung si Didi yung pinili nila for drama. Charot! For drama. Pero For di ba nga airtime. sabi, pero sabi nga ni Didi, di ba, pag nanalo si Katkat, ipapamukha niya to buong season or buong lifetime. Pero feeling ko ang mangyayari, dahil nanalo si Didi, ipapamukha niya kay Katkat na siya yung Oo, nanalo. ginawa din ako niya. Ganun ang mangyayari. Same energy pala. True. Totoo. Oo. At saka napaka-cunt ni Didi, no? Anyway. Kasi lagi mo sinasabi na si Katkat yung ganito yung ugali, yung ganito. Pero parang ikaw naman yun. Parang Totoo. it gets annoying na parang hindi naman pinapakita ni Katkat yung sinasabi mo. More of ikaw yung nagpapakita ng sinasabi mo about So your true. Ayun. Go, Anyways. Ako naman, mas gusto ko yung kay Didi for me. Okay. For me, is very Okay, bye-bye. performative. And yeah, nakulangan ako sa shape nung kay Katkat. And knowing na kinopya niya yung ganun. So parang wala siyang originality. And then, I think better din kasi yung parang magulo yung kay Didi and I think and both of them naman. Pero dinaan kasi ni Didi sa performance niya na parang very expressive, dramatic, na alam kong hindi maganda yung suot ko pero dadaling ko to. Parang ganun yung nakuha ko from her. So yun. Go, Ike's. Ay, ako na pala. Actually, parang sa ng bottom for me, chika, as a Mamoru. Kasi Walang ano, panalo today. Wala walang tayong winner today. panalo. Kasi yung Wala kay na, tama na. Tama na. nag-expect din kasi ako talaga yung kay Katkat. Kasi very, yung sa dance number nila, di ba? Ang si Bakla Hubadera, tapos biglang, andun na yung chance na, alam mo yun, to flaunt yung Flaunt body. niya. Pero, oo. Pero, yun. Tapos yung kay Didi, ang dami nangyayari. Dami nangyayari din sa damit niya. Tsaka, although I agree na performative yung ano niya, yung Attitude niya. attitude niya doon sa doon sa sa runway. Yes. Yeah. Next. Eto na. Eto Birthday. Ito na naman. Birthday. Birthday ni Verushka at ni Arizona. What So, are ako your na. thoughts? Birthday. Go. So for me, obvious na kasi siya na si Verushka yung mananalo for me. Kasi although ano din, ang dami-dami din talagang ebas nung kay Verushka. Comparing lang doon sa inilabas ni Arizona, parang ano naman, fair judgment naman. Kasi kay yung kay Arizona Brandy, parang ano din talaga siya, parang alam mo yung ano siya, ano ba, sino ba to? Parang lalari moment na eto na nga, sige na nga, wala na akong time eh. So parang nalalari moment lang talaga si Arizona laban kay Verushka. So Verushka pa rin talaga, ganun. Ay, may taas talaga ng kamay. Sa birthday holiday, wow. Di na naghahanda ng spaghetti tuwing sa spaghetti sa school pag birthday. Kaya siguro holiday. Agree ako na nanalo si Verushka. Pero kinakabahan ako sa edit. Kasi sa edit, laging pinapakita yung dalawa, si Verushka at si Arizona Brandy. Si Verushka, yung background niya sa fashion ever since, ang dami niya napuntahan ng bansa dahil lang sa fashion. Then si Brandy, na nagsasabi nga na hindi ko talaga to forte, ganyan-ganyan. Ang akin lang, dapat 'di ba prepared. Dapat may na-prepare ka na something or iba nagdadala pa ng, ang tawag dito?
ng pattern. Kasi pag alam nilang design challenge, at least kokopyahin mo na lang. Anyway, sa taste level, feeling ko talaga Verushka kasi kahit ang dami-dami ang nilagay sa damit niya, parang cohesive pa rin. As in, hindi siya magulo compared kay Didi. Ito yung madaming maganda. Kaya, agree ako na Verushka. Well, mas gusto ko yung kay Jade, pero agree ako na si Verushka. Bawal Wala bawal pa. Mamaya pa yun. tumalon. Ano ba yan? Agree Bawal ako na si Verushka tumalon. nanalo over Arizona. Go Renz. Same. Verushka takes this one. Takes the birthday cake. Okay, wali. So, gusto ko kasi yung mga... Na-appreciate ko naman. Hindi naman ako Ay, meron Hindi pala, lang ako sorry. nag-unmute, natawa naman ako. Sorry. Oo, kasi- Nag-loading. Don't maganda. throw Gusto ko yourself yung under the bus. gusto ko yung cape niya na may balloons. Ako yun talaga yung dun nag-focus yung mata ko na ang galing, ang ganda ng pagkakagawa, ganyan. And comparing yung parang aesthetic wise or paano ba, yung design, kung design at design din, I think talaga si Verushka. Kasi yung nangyari kay Arizona, like what Pot said, parang although nung ginagawa nila, sinasabi nila parang ayoko nung tinutulong sa akin ni Verushka kasi parang pangit kasi Pangit. dikit ka lang na ganan. Pero hindi naman ata yung lumabas. Nagdikit-dikit lang siya ng kung ano-ano. And for me, isang parang since episode, kung saan mga episode lumabas sa Arizona, parang hindi siya mahilig mag-cinch for someone na para kaya Bulky. lagi, oo, no, not fat shaming, no, pero maganda if you cinch. And kasi parang yung suot niya na yon, yung sa party dress niya, feeling ko kung may korte pa yon, mas better. Okay, Kiev. Wait lang, singit ko lang. Sorry, pasingit lang. Alam mo, sa Diba? Drag Race International, dati, di ba lagi sila sabi, kulang ng cinch, kulang ng waist. Dati hindi ko nagigets yun. Na ba't kailangan may korte? Yung pala kasi, na it adds factor dun sa damit mo di ba? Nagkakaroon ng impact pala kapag talagang naka-cinch ka, may shape talaga, ganyan. True. So, okay, go kids. Ayun. Ano, biased opinion, pero okay, given na mas pop up yung birthday colors kay Verushka and siya naman talaga obviously mananalo kasi nga it doesn't scream birthday kay Arizona. Pero nakakatawa lang na parang may pamontage pa na designer siya, yung mga dinedesign niya, ganyan-ganyan. Tapos ganun yung lalabas, parang it doesn't, parang cringe moment for me. Na parang yan na yung designer in you. Parang, ayun lang. Sana I wish, feeling ko kung naglagay ng parang hot dogs or what, or balloons lang si Arizona. Or yung ano niya, I was expecting Arizona Yung dun parang sa phone Katy niya. Perry-ish. Oo, yung nag-expect ko na mag-confetti siya. Feeling ko kung nag-confetti yon, may laban siya, pero walang lumabas na confetti. So, yun. Kiefer, nag-confetti naman si Arizona pero sa ano na. Bandang dulo na. Buti Si na Verushka, lang. ang daming Oo. ang daming pa-backdrop photo. Parang of all the confessionals, parang siya, parang dalawang niya na to. Parang ang dami niyang sinubmit na photos para may pakita sila. Pero Alex, palista naman Kiefer sa Verushka basher. Para ma-note lang natin mabuti kasi parang underwhelming yung basher. Pwedeng hater. Na-appreciate ko kasi yung pagiging delulo niya. Parang lumalapit na sa Drag Race Mexico, Valentina levels, yung delulo. Pero may taste si Valentina. May taste si Valentina. May taste si Valentina. Tama. Anyway. Pero let's go na for Alex. Ako, ayoko mang aminin, pero Verushka for this one. I mean, compare dun kasi Alis na rin yung name mo. Oo, ito na nga Hinighlight ko pa. Charot. Kasi parang nung una nga, nung dinedesign yun, parang ang kalat, 'di ba? Parang ano ba 'to? Ang daming puro ganun lang. Yung parang kita lang kasi yung upper garment ni. Pero pasabog yung balloons nga na
medyo ine-expect ko as a basher na ay magpo-fall off yun sa stage. Pero hindi, ginanon niya pa hindi matibay. May laban si bakla doon. Pero, on that note, I agree din na parang wait, hindi to yung ine-expect natin na, kumbaga parang editorial, gaya ng mga press release niya at ng mga pa-picture niya with makeup na parang gumanon lang naman siya, pero With parang patong. Beyonce and Kelly. Diba? Diba? Picture Pero mo ako yeah, na. picture mo ko dito, hawak ko brush, ganyan. Pero, in fairness naman, Oh my God. ito na nakalisa na ako as basher. Ito na, Mm. nakalisa na. This is our front So, loads. Go. ayun. But yeah. Anyway, yun nga. So, for that, Next. ito na. Can we last this? Talon muna tayo ng fiesta. Kasi Ay, gusto ko pwede yung naman. Fiesta. Oo, fiesta tayo. Kasi gusto ko good vibes yung huli. But fiesta. So, si Tiny Deluxe siya si Hannah Beshi. Mm. So, Ang ganda ni Hannah Beshi. sa True. true. Yes. Ang ganda Yeah. niya doon. Ang Sa ganda nung true. pagkakatahe Makeup. and lahat. Mm. Sobrang Yeah. pulido, no? Very Yes. Parang, designer, unlike the other person. Hoy, pero i-commend ko lang din si Tiny Deluxe kasi ang ganda rin nung kanya. Ang Actually, ang akin lang nasa maling dimension. Nagustuhan Yung ko yung birthday. nagustuhan ko yung niya, yung damit niya actually Yung makeup hindi masyado. Pero yung pagkakaano sa damit niya, okay na okay nga siya. Para siyang parang naalala ko sa kanya si Venus Deluxe. Naalala niyo yung si Venus Deluxe ng dahon. yung Ah. dahon-dahon. Parang ganun yung na-vibes ko sa kanya. Although yun nga, nasa maling episode siya for that particular day. Kasi hindi ko naramdaman yung fiesta talaga. So, Yes, eh. yung kay Hannah Beshi, actually, nung una pa lang, feeling ko talaga, kala ko nga mananalo si Hannah Beshi. Kasi kita mo rin yung mga highlight ng effort niya na siya lang ata yung hindi tumatayo dun sa makina. Talagang tugudugudugudugudug. Totoo. So, super, that's ang ganda nung hinighlight niya yung background niya dun sa, tungkol nga din sa drug niya, tsaka sa pananahi niya, ganyan-ganyan. So, well-deserved talaga si Hannah Beshi, mga Beshi. Oo. Parang you'd think baon niya yun. Hindi niya yun ginawa there. Hindi. True. Sa true. Ang comment ko lang kasi kay Tiny is, parang it reminded me of her feather thing na parang natatanggal din from the back. Kaya, yun. Actually, pagkalikod niya, kita mo na Diba? bukas. Oo. Oo. Saka hindi Yung ko harap gets lang. yung parang ano ba yun, may lawit siyang something. Parang hindi lang maganda yung execution siguro. Totoo. Tapos parang feeling ko, nagko-crossover yung thought niya sa fiesta, sa parang Filipiniana-ish. Kasi di ba yung kinuha niya mga material more on sa Filipiniana na, although pagka-fiesta na din, pero hindi dapat pag-fiesta festive. So tamang-tama si Hannah Beshi makulay, doon. ganyan. True. Mhm. O ikaw, Verushka basher. Wow. I mean, nasa akin Virushka naman basher na- number 1. Magkahawig pa naman kayo. Wow. Uy! Hindi, I mean, that sums naman yung mga sinabi nyo. Parang, for me nga, actually, for this Maxi Challenge, ang winner ko is Hannah Beshi Pero, ayun lang, nasabi nyo naman na, ang comment ko lang, parang, na-expect ko siyang kakanta ng We Don't Talk About Bruno. Dun sa show. Si Dolores. Yes. Parang malapit na siyang gumulong. Ganun. Ayun. Pero yeah, sobrang pulido, sobrang ganda ng pagkakagawa niya, sobrang I like Hannah Beshi's creative mindset, creative techniques. Creativity. Thoughts? Creativity na lang. Ayun. Yun lang. Ay, sorry, nakatingin ako sa Twitter. Go, Ralph. Oh, wow. Kaya na yung alter. Ay, wala na Talaga? Twitter. Ay, sorry. Oh, wala X. na Twitter. Ay, Twitter X pa rin na. yung akin, sorry. Dyan? Nag-update Okay. Okay. Wala na ibang comment. Agree. Pero tama si Pot. Gusto ko yung backstory ni Hannah Beshi. Akala ko magiging runner-up siya. Well,
wala naman sinabi kung sino runner-up sa winner, no? Gusto ko yung backstory niya about CDO. Ilang beses nabanggit ang CDO sa episode na to. Which makes me wanna go to CDO, kung ano bang meron sa drag scene ng CDO. Kasi province, no? Anong ine-expect mo na drag scene sa province? Kasi dito wala akong alam sa Tarlac. Pero sa CDO kaya anong meron? Well represented naman ni Hanabeshi. So na-imagine ko na kung anong itsura ng drag scene sa CDO. Yun lang. Thank you. Pwede ba nating i-touch yung parang story time ni Hanabeshi? Charot. Oo. Yung Go. coming out Diba? story? Yung di ba nagkwento Oh, si yeah. Hanabeshi Oh yeah, na my God. parang very, 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 very relatable yun. Not just for me, but for everyone siguro. Na parang Yeah, of course. as part of the alphabet, you have to prove something. You have Yeah. to do the extra mile so that you can get the acceptance from the person close to you. Yeah. Diba? Ang Wala lang, heartbreaking nung sinabi niya na parang after ng graduation niya, pagka-uwi niya, hindi siya ang pinansin ng sad. mom niya or something. For a month. Oh, after ng episode na yan, edi sa FYP sa TikTok, yung mga lumalabas puro coming out story. Sabi ko, grabe, ganito na ba yung algorithm? From HBO Go, tapos ganun lahat yung mga yung mga stories sa FYP. Pero yeah, well, maraming ang makaka-relate. Napaka-blessed ng iba na hindi kailangan pagdaanan to. Sobrang Pero sa lovable ni kanya. Hanabeshi for me. Yeah, oo. Representing What? sa mga hindi na-come out. Di Yeah. ba? Like Brigading sa previous season, napaka privilege anyway. Anyway, si Ike's na. Ako, I'm coming out as Ikaw, Ike, straight. kailan ka nag-come out? Ayan. Oo, kailangan nag-come out. Ito na nga eh. As baklang babae. Oh, I hate to say this, but guys, I'm straight. So, yeah. Oh my God, Charot. akala ko ano Mag-pray ka. ka lang. Ano ba yun? Ano? Ano ba yung iba pang meaning ng LGBT? Doon ako sa plus. Okay, go. Plus Positive. size. Etos lang. Plus size, true. Ako, ano ba pinag-usapan natin? Actually, can we also touch that, Charing? Speaking of that, napanood niyo ba yung or aware kayo dun sa palabas nila, Bob the Drag Queen sa HBO din, yung We're Here? Yeah. Oh yeah, oo. Ang ganda nun. Parang umiiyak ako every episode. Hello, Kasi mga Emmy. sobra. Alam mo yun, Renz? Aware ka doon? Aware ako, pero hindi ko pa napapanood. Ako Parang din. hindi mo pa napapanood yun po. Per episode, nagpupunta sila ng... Wait lang, isingit ko lang. Yung si Renz aware siya, pero hindi pa niya papanood. Ako kasi hindi rin ako aware. Kasi ko pa so, none of the above. Maganda siya. Hindi ako aware, pero napanood ko. Para siyang Queer Eye for LGBT. Yeah. Oo. So may Ganun makeover din. I see. Okay. Nagpo-perform sila dun sa city. Tapos dun sila nagko-collect ng mga stories ng mga drag performers, kung paano. Ganun. Na parang Wait lang. Ito ba yung with Trixie Mattel? Ganun. Hindi, iba yun. Hindi, iba pa. Okay. Si Eureka, si Bob the Drag Queen. Shangela. Napalitan na sila. Sino na ba ngayon? Si Kiefer na. Si Angeria, si Angeria. Si Angeria yung Siya na lang. Kasi di ba nagka-issue si Shangela? Yeah. May issue si Shangela. At saka si Rose, yung ganun, yung natin, meet and greet. Yung kalbo. Si Sasha Velour. Si Sasha Sasha Velour. Velour. Yun. Talaga ba? Oh my God, hindi ko alam yung bago. Angeria, tsaka isa pa. Sige. Something to watch over. Anyway, eto na, dito na tayo. So something good vibes to end the Who Were It Better, the main challenge. Christmas. Oh my God. Bernie and Miss Jade. Labas niyo na yan, mga bakla. Go. Pareho silang winner.
Oo. True. Ito yung sinasabing ang hirap pagdalawa yung top. Exactly, Pero exactly. agree ako na si Miss Jade ang nanalo. Kasi para sa akin mas malinis compared kay Bernie. Ayoko talaga yung marami. Gusto ko talaga yung less is more. Ayoko ng more and more is more, no? Naggalit, naggalit sa maximalist. Anyway, yeah, at saka ang ganda ng concept. Yung sinabi pa lang yung Santa Nas, sabi, Santanas. oh my God. Iba yung naglalaro sa utak ni Jade. At saka yung mga confessionals niya. Ang cute ng mga confessionals ni Jade, no? The way she told the story. Grabe, Mm. parang babaeng walang wifi. Ang sarap kainuman ng mga ganong babae. True. Yung parang, talk, hello. Anyway, pero iba ang mga nangyari sa episode sa kanya, sa main stage compared sa Untucked. Bigla Mm. talaga akong nagulat, nag 360 sabi, question mark, huh? Anyway, pero deserve ni Miss Jade. Pero hindi ko nakita kung paano niya kinonstruct yung damit, Hindi no? pinakita. Hindi Mm. masyadong pinakita. Pero sana nag-deal sila more sa mga paano nagawa yung mga dresses. Pero anyway, deserve ng both manalo. Pero okay na si Miss Jade. Wait lang, wait. Ang lapit lang ako kay Ike's. Ah, yung yung blurred. Yan. Ike's, wait Ay, lang. so kumawala. Pagka siya, Well, Anyways, ako din, sige ako. Agree din ako na si Jade talaga yung nanalo dito. Pero nakitan lang din talaga ako kasi parang ano siya, happy battle. Parang Ah. hindi mo naramdaman na hindi mo maramdaman na naglalaban silang dalawa. Parang sila, 'di ba may episode minsan sa Drag Race na parang i-dress up mo yung isang tao. drag Ah. oh yeah, family parang Yeah. ganon. resemblance. Oo. So parang ganun yung naramdaman ko. Parang yun, Sisters. parang secret celebrity chuchu tas di ba may isang ganun. So nandun Yeah. pa sila so happy din. Tas ang ganda din na parang ang cohesive din or ang balance nung nila, nung energy nila na hindi Mm-mm. talaga naglalaban. Although ang ganda din talaga nung Oo. kay Jade, ang ganda din talaga nung kay Bernie. And then gusto ko din talaga yung energy din talaga ni Bernie lalo na nung pinatayo sila doon tapos sinabi sa kanila na you don't deserve this to be there. Tapos sabi lang talaga ni Bernie, okay, bye. Mga ganon. Yeah, very kwela siya to. Gusto ko na talaga yung lalo na yung headpiece nila, di ba? Yes. Hindi daw nila True. Hindi sila napag-usapan yun, nag-usap. pero wala. Vibes sila. Pero yun nga, so Yeah. kailangan natin mamili. So I'll go for kay Bernie na lang ako. Kasi team Ah. Bernie ako. Ako din, kay Bernie din ako. Pero maganda rin naman tayo kay Jade. Pero gusto ko yung dynamics silang dalawa na may gift-giving. Parang may story talaga na Yes. silang ginawa. Parang very Nagtalian ng performative. kandila, ganun. Oo, di ba? Ang saya. Tapos, parang hindi ako naniniwala na hindi sila nag-usap. Kasi I think nag-usap talaga sila. Kasi I mean, yung Eme lang yun. red, di ba? Yung red Red and green. Yeah, o nga very pala. complementary sa green ni Bernie. For me, mas naging Christmas lang sa akin talaga si Bernie. Kasi yung kay Jade, I get the concept na Santa Nas, pero I'm just speaking for Christmas. Bernie talaga siya. And I love Bernie. the Christmas lights. Ang galing, ang ganda. Yeah. Let's go, Bernie. Yan. Kiefer. Ako, fan naman ako ng dalawa, pero since parang mas may Ariana vibe si Miss Jade, so mas mas Miss Jade ako. Tsaka agree, both are good looks. Mas Christmassy vibe yung kay Bernie, mas close to heart, pero there's something new naman dun sa concept ni Jade. Ang gusto ko lang sa design ni Jade is yung mahilig siya yung may pointed na something na very well detailed, hindi makalat. Parang it complements her At saka nag-stick lang siya sa isang material, no? Yung True. Christmas Tsaka gusto ko balls. yung Hindi lang Christmas mahilig siya sa balls. sa train niya. Yung Christmas balls sa Yeah. train niya. Na parang akala ko everything was complementing the body, pero hindi, nag-add pa rin siya ng something doon sa train niya, which is parang okay, pinag-isipan talaga. Tsaka, yeah, I like the banter between them during the
Yeah, super super fun yung batuhan ng ano na si Miss Jade, Regalo. yung confessional talaga ni Jade ano na parang ayoko ng regalo kasi galing sa pangit. Ah, Okay, ang tiebreaker po Nakaka- natin ay si Ike's. So, sino ba Oh talaga my ang panalo? Oh my Um, God. oh my God. May For pang-mute ako me- dito Okay, for me, it's Miss Jade because yung reference na kasi, yung she reminded, her runway reminded me of The Grinch Who Stole Christmas. Oh, same. Like, Yeah. diba, kulang na lang yung ilong nung ano na, yung hair, yung red and gold, very ganun yung vibe for me. And mas Christmas kasi for me, yun yung talaga yung naalala ko, The Grinch talaga pag Pasko. More than, although maganda yung kay Bernie, very well constructed, very polished, pero mas nag-lean towards ako dun sa ano talaga, sa kay Miss Jade this time. And may nakita ako sa Twitter na parang video ni, yung parang nag-ano sila, di ba? Parang watch party. Tapos Mm-mm. rumampa si Miss Jade doon. Tapos sabi, ano yun, parang sabi niya doon sa mga nasa stage is parang pahabain niya pa yung trail kasi mahaba pala yung trail. Tapos yung mga Christmas balls, nakatahi siya doon. Sabi niya, it's not glue, it's sewn, ganyan. So parang sobrang galing. At saka, again, tama kayo, hindi rin ako naniniwala hindi sila nag-usap kasi may mga eksena doon na hawak ni Miss Jade yung ano, yung upper part nung kay Bernie, nagtatahian sila. So, tigilan niyo ako mga bakla. Gusto ko yun dyan. Importante, para silang panalo sa puso natin. True. Exactly. Sila ang star ng Pasko. Tama yan. Okay, so yun na nga. So eto na, oh my God, dito na tayo. From good vibes, dito na tayo ngayon sa unpack muna tayo before the lip sync. Okay. Ay, wait, sorry. Before we proceed with unpack, sino muna yung top 2 favorites nyo among all and sino yung bottom for you guys? For this episode lang ba or for the Yung based dun sa runway. runway? Okay. Mhm. Ako si Hanabeshi and Mhm. si Bernie. Bernie. Tapos Okay. bottom 2 ko would be si Ovikan and Mhm. si Arizona. Oh, okay, sige. Kaya lang, kahit mo nang explain. Go. Kiefer. As Ay, keeper go po. muna. Go Sige. keeper. Top 2 is Hanabeshi and then Miss Jade. Bottom 2 ko is Try mo tingnan dito. hindi kasi pwede si Perush. Talagang pinili. Hindi, sabi mo. Ano, Sabihin Tiny mo, and say her Arizona. name. Tiny and Arizona Oh. din. Wait, commercial lang. Ikaw muna sumagot, X. Hanapan ko lang ng damit ng pamangkin ko. Okay, ako, ang top 2 ko ay si Miss Jade tsaka si Bernie. Although tayo sana yung dalawa, tapos si Hanabeshi yung top 2. And then bottom 2 ko ay si... Pwede naman, storya mo yan eh. Sige. Tama. Oh my God. Thank you for validating. At saka ang bottom 2 ko ay si Tiny and... Verushka. Hindi, sorry, hindi. Oh my God. Go, Ralph. Sorry, I was gonna say Didi eh. Pero, sige, Hindi Arizona siya and eh. Tiny. Nanalo si Didi eh. Kaya nga eh. Go, Ralph. Top 2 and bottom 2. Bottom 2, sana talaga yung Team Halloween. Sorry na. Kasi kung i-compare mo sa lahat, ay wait, o nga pala si si Tiny. Sana Tiny at saka Matilda. Hindi pwede si Matilda, nanalo si Matilda. Bakit Well, ka ako yung nagmamarunong tinatanong eh. Ako yung tinatanong eh. Kasi ako gusto ko si Verushka pero hindi ko Storya makita. niya yan eh. Story ko Okay lang, Mero. Well, para sa akin talaga, ang gusto kong maging bottom si Tiny at saka si Matilda. Design-wise, Verushka Tiny. Verushka Tiny. Okay. Plot story mo yan. Wait lang from Galit kasi yung point of view ni ni Kiefer. Black yung kanya.
Anyway, winner, top 2, top 3 na lang para masaya. Oh, sige. Kahit Si tatlo ano? Storya lang. mo yan eh. Para matapos Lubusin na. mo na. Ay, hindi. Top 2 lang. Alisin ko si Verushka. Si ano na lang. Si Jade at saka si Hannah. Hmm. Okay. Sa akin, ang top 2 ko ay si, alam mo, magkapares kami ng bitukan ni Renz. Kasi ang top 2 ko ay si Bernie at si Hannah Beshi din. As Yes. in, super. Hanabeshi with Mm-mm. And then, ang bottom 2 ko, Hindi benta. Oh my God. Sorry. Sorry ka, Kiefer. sorry, hindi ko napansin. Sige, Hannah Beshi with insurance. Insurance claim. Claim na agad insurance claim. Kaya agad. Anyways, yung ang bottom 2 ko, ito from the heart. From the heart, kala mo na. From the heart. Siguro rin, si Tiny Deluxe tsaka si Arizona talaga din. Yun lang. I see. Okay, so let's see. Ito kung na. Ito na. Oh my God, the Unpacked Oh, episode. yung lip sync. Ay, napag-usapan niyo ba yung lip sync? Hindi pa. Mamaya, Oo, mamaya. tapos na. Okay. Episode 4 na kami. Oh my God. Outro na kami, outro. Thank Okay, you, so ito Kiefer. na. I-kick mo na rin si Kiefer dun sa GC. Ay, dito pa pala siya. So, Uy, kumapit ka, Erika. oo nga, ito na. Ayan, nakarma agad ako. Okay, so Ayan. ito na nga. Ayan na, I'm back. Okay, so, Unpack. Okay, ito na. Unahin muna natin yung pag-meltdown ni Ovicon. Because of Tessa's comment. Okay, go guys, go. Ako, super from emotional perspective talaga yon. Kasi siguro na-trigger talaga siya doon sa sinabi ni Tessa. Na kahit naman yung mga judges, nung nabanggit ni Tessa yun, feeling niya kasi magiging funny yung dating. Actually, nung una, nung sinabi niya yung, exactly. Yeah, sa trailer. Akala ko in a good point of view. Yung sabi niya, can you say it? This is trash. Tapos akala ko meron siyang kasunod na, but in a beautiful way. Kimi niya lang, no? Pero hindi kasi, parang yung sumunod na mga sinabi niya is talagang basura yung gawa mo. Pinanindigan niya yun. Oo. Tapos, syempre, as a designer, syempre, yung iba yung mararamdaman ni Ovi doon. And then, siguro, yung emotion niya, talagang siguro, naggulo-gulo na yung inisip-isip niyo, kaya nag-meltdown na siya. And syempre, di ba, ang iba rin yung personality ni Ovi from the start pa lang namin. So, ibang level niya, tinake yun. Hindi niya tinake yun as criticism. Actually, ang ganda nga ng response niya na it's not giving, ganun. Parang ganun yung niya na no, hindi ko kailangan marinig yung ganung levels. Yung Yun. parang hindi ko siya bibigyan ng energy. Yes, di ba? Parang ang gandang response dun sa sinabi niya. Yun. So, yun lang naman yung naramdaman ko kay Ovi. Ay, wait lang. Last na. Nairita lang ako kay tawag dito kay Ramdam ko dito. Kay Didi. Di ba si Didi ata yung nagko-comfort sa hindi pala, mali pala, joke lang. Iba pa yun. Mamaya pa pala yun. Yeah, iba pa. Go. Okay, Renz, go. Parang nung sumisigaw-sigaw, unang-una, my first impression was, kasi yun, pinapanood ko sa office. Parang, ay grabe yung medyo OA. And then, if you reflect about it, parang, kasi yun nga, nawala sa isip ko that time, na designer siya, ganyan. Tapos, yung sinasabi niya na napapahiya ako, ganyan. Parang, mararamdaman mo talaga na parang, alam ko dito ako magaling. Alam ko, kayang-kaya ko to. And then, someone will say that to you. You'd really parang you'll really feel bad. So, siguro OA talaga siya. Pero, as a person, pero, I think, na naman niya yun, parang, called for naman. Tapos sisingit yung Verushka na, feeling ko nagmamagawa lang siya. Nakakaasar no yun.
Yung sabi niya na, dinidiscredit. nanalo ko, inaagaw niya yung spotlight. Very delusion. Oh my Oo. God. Grabe. Overdose ng delusion. Ako, um, I agree that this is a competition and hindi mo talaga maiiwasan yung mga ganong criticism. Pero andun din kasi yung factor na it was the same comment that was given to Eva Lapine last season. And Eva Lapine and Ovicon is under the same house. Same house, yeah. So, parang may comment pa nga si Raho nun after sabihin ni Tessa na, uy, okay na, parang basta parang Mabait na ako. Actually, mabait napaganon si na ako. Raho. Oo, Napaganon mabait si na Raho. ako, Nagbago na ganyan. ako. Oo, nagbago na ako, ganyan. Kasi, although yun nga, andun tayo sa element ng competition, so they have to accept yung criticism. Pero, iba siguro kasi yung pag-receive mo ng ganong comments when you're an artist and it speaks a lot, di ba, na parang pag-artist kasi very, ano yan hindi naman sensitive, pero craft mo yun dun ka nabubuhay, yun yung passion mo and everything. So, kahit sabihin pa na ibang tao na, sus, ano lang naman yan, comment lang yan, just move on. Hindi kasi yun na yung No. buhay nila. And balikan natin yung sinabi nyo kanina na kapag part ka ng, ano yung keeper, pag part ka ng alphabet, pag part ka ng LGBT, aside sa parang, kailangan lagi kang may patunayan. And kung True. sinasabi ng ibang tao na basura ka, basura yung ginawa mo, na parang ini-invalidate na rin yung, alam mo yun, yung identity mo at some point. So parang sobrang, it was unnecessary. Siguro nag-expect ako from Tessa, being the queen of maximalism nga daw siya, di ba? Very, siya palagi, very grand siya mananit or ano, na parang it could have been a different comment. Yeah. Siguro, Not true. di ba? Tapos, may title pa siya na philanthropist. Sa yung announcement sa empathy, kanya. oh my God, totoo. Sobrang, I don't know. Natawa I ako mean, Naalala ko lang nung nag-walkout na si Ovicon, nung parang si Didi na nag-react, sabi niya, Ovi, parang, oo, actually, parang hinahanap, you're better than this, hinahanap ko Oo. kung sino yung nagsasalita kasi alam nyo guys, sa totoo lang, si Didi nag-fade away talaga siya sa akin every eksena. Kung hindi siya yung nasa confessional, hindi ko siya nakikita sa background, parang ganun. So parang, I mean, at saka ano pa guys para siyang itong environment na nandito sila, very, sila, parang PBB house to So yung emotion Oo. mo at that The situation, pressure Very and all. magnified. oo, na-magnify lahat. So, parang sabihin nilang OA, pero hindi Hindi. Iba, Hindi. di ba? So, yeah. Go, Ralph. Habang umiinom ka pa dyan. Agree naman ako. Every emotions are valid. Pero gusto ko maniwala na hindi nagganon si OV dahil sa isang comment lang. Kasi accumulative, puro negative, well, hindi naman puro, mas maraming negative yung nakuha niya sa mga judges. Pero siguro nga, na-trigger. Gusto ko sabihing OA, pero para sa akin, pero OV emotions, kasi, hindi OA. emotions niya yun So kung ganun siya mag-express, well, kung ako nga, kung kay Katkat, nag-agree ako na ganun siya mag-express ng sarili niya, well, I have to agree na okay lang na ganun mag-express si OV. Pero yun nga, na-magnify lang nga talaga, tapos same house pa sila ni Eva. Pero gusto ko ring sabihin na feeling ko hindi meant ni Tessa na ganun yung kakalabasan or ganun yung interpretation ng comment niya. Feeling ko gusto lang niya talaga mag-joke, which is out of touch lang talaga yung joke. Pero agree naman din ako na naging mabait si Raho, in fairness. Sabi ko nga, pag may sasabihing negative si Raho, magsasabi muna siya ng positive or what to improve, kung ano yung kailangan i-improve, which is dapat ganun naman talaga. Ayun nga lang. Pero sino ba kasi pwedeng ibang guest judge para dito? Wala na po, tapos na po yung taping. Ayun na nga. Wait lang, Anyway. dadagdag ko lang yung sinabi ni Ike tungkol doon sa house nga ni na nagkaroon ng indirect tweet si si Eve. Eve? Actually. Sino?
Sino? Eve La Queen. Si Eva? Yun, si Eva La Queen. Ayun nga na parang sabi niya na nagkaroon ng reconciliation dinner si Raho tsaka si Yeah. Eva. Tapos, andun si Nandun si Tessa. Tessa. Alam mo yung point na may idea ka na. Kaya yun sa intention to be funny talaga out of nowhere talaga. Kasi may idea ko ng bakit in-invite ni Rao si Eva La Queen dito sa dinner nito. Tapos nandito kayo. Tapos uulitin mo na talagang hindi siya yung intention talaga kasi nagamitin talaga yung trash. Kasi 'di ba tumingin pa siya doon sa judges. Tapos can I say it na. So may intention talaga siya to say it. So, yun nga siguro ang intention niya is to be funny. Pero hindi ka naman kasi came out komedyante, wrong. te. Oo, hindi ka naman True. komedyante, te. So, maling-mali talaga. So, I hope na magkaroon ulit ng dinner. Just lang. Go, Dinner go ulit. Kiefer. Ayun, actually that's the reason I said this episode was heavy. Kasi I based it on the Untucked episode. So, first is yung kay Ubi Kant. May mental notes din ako, akala nyo. May notes din ako. Tapos yung feeling ko nakadagdag din kasi na parang ang dami nang nangyayari nung Untucked, 'di ba? Tapos late pumasok sina Ovi kasi nga they were left behind because they were like parang the bottom queens. Tapos parang siguro yung moment na nag-breakdown siya is he wanted to speak, he wanted someone to listen to him. Pero dahil sa sobrang ang daming nangyayari, wala siya mapag-vent-outan. Or actually, he tried speaking out, pero parang hindi siya hindi siya napansin. Kasi nga, may issues na nangyayari dun sa Tapos dagdag pa tong si Verushka, kaya ako galit kay Verushka na parang bakit ganun yung interpretation mo sa parang I see it as a panic attack ni OV na parang sobrang uncalled for na parang parang yun yung mga moment na kailangan niya ng comfort pero hindi niya na parang wala siyang meron naman ng comfort sa kanya pero naawa ako kay OV for that parang being the different queen yung aesthetic niya parang I kind of expected din na parang susceptible siya dun sa emotional breakdowns kasi kakaiba siya mag-isip so the way he absorbed ang thinking ko is kung ganun ka mag-isip most likely is marami kang criticism na nakukuha buong buhay mo. And if you're trying to prove something, tapos you will be called trash, that would have a heavy impact on you. So, ayun. Thank you, Thank Dr. you so much Kiefer. for Doc Kiefer. Doc Kiefer, Honorable Kiefer. Maraming salamat po. Pero yan, ikaw, tapos na si Ikes, no? Tapos na ako. Move na tayo dun kay naman, sa nangyaring, gawin natin siyang three-way. So, it's Kat. Hindi, muna tayo? Jade, Verushka, tapos Hanabeshi, and then Kat. Anong masasabi niyo dun? Bakit ka na, Beshi? Ano yung Hanabeshi? Wala, gusto Actually, ko ang yung nangyari Hanabeshi. muna is Bakit yung ba? yung sa muna, yung wala pa yung lahat. Yung sina Hanabeshi Matilda muna. I'll go. Where it all started. Di ba kasi parang nagkakwento si Didi na binubuli siya ni Kat. Yeah. Tapos doon na open up ni Jade. Miss Jade na binuli niya rin ako. Ayun. Parang yung sa akin doon, yung the way na ini-explain ni Didi yung kay Kat, parang siya wait lang. Actually, ang dami yung Pabitin. nangyari nung Untucked part na yun, na parang ang nag-start is Wait nagkatanong lang, si kayo muna. Verushka kung ano yung riff between Kat and Didi. So si Didi super kwento, ganyan. And then si Jade parang nag-open up na siya. Pero siya super sapaw. Oo, and tuloy-tuloy pa rin si Didi sa pagkwento. Tapos nakakatawa yung confessional ni Hanabeshi. Naalala ko na parang
uy, nag-open up si Jade. Tapos, Oo. ang dal-dal siya. Oo. Yung ganon. Uhaw Sorry, sa may commercial airtime. ako ah. Airtime nga daw, sabi niya. Mm. Sorry nag-commercial ako. Nagtatanong ko sila kung kakain daw ba. Pero ilan na pag-usapan ka na namin. Kala nyo naman, layo-layo ko, nandito lang ako. Anyways, back to me. Back to me. Kasi ano na pag-usapan nyo? Gusto rin ng airtime nito eh. Oo naman. Ulo. Guess ko lang. Mga guess ko lang. May pangalan ako dito. Uy, gusto ko pa bumalik next week Hindi ka sure. Anyways, yung ano ko lang, yung para mabilis lang, yung una nung wala pa nga sila Kat. Yung pag-explain nga ni Didi, siguro medyo na-exaggerate lang yung pagkakaintindi ng iba. Kasi light lang naman din kinuwento ni Didi halos. Na ito na talaga kasi kami. Kinocall, pina-fat shame niya ako, ganito si Kat, ganyan. Pero kasi that's a story between Kat and Didi lang talaga. Pero tama naman na wala kasi yung tao. So ang hirap na doon ka kagad maniwala. And then yung sa story naman ni Jade, siguro din misinterpreted din at saka misunderstood lang din yung kwento na iba yung gusto niyang sabihin pero siguro ganito yung lumabas. So yung magkakaintindi ng ibang listener o ng listener talaga, ng ibang nandun sa paligid, iba din. Nagsusumbong siya. Oo. Yeah. Pero Para kasi nga technically, ambience oo. Pero technically, ang may kasalanan talaga dito talaga. Kasi si Birushka. Si Verushka. Yeah, oo. I agree. Doon babasag yung that's not your story to tell. Di ba? So yun. Tapos yun yung na. attitude niya very hawakan mo nga sa tenga. Parang ganun siya. Na parang nag-open up lang naman yung girls. Na para bang, alam mo yung nagkukwento lang talaga si Miss J. Tapos biglang, ay girl, i-call out natin yan. Shoot mo na message. Physical yan. Oo. Hindi ka pwede ko. Pag ako yan. Di ba? Yeah. It's not helping. Kaya ako naisama si Hana Beshi. Kasi daw meron siya mga sina na inis siya kay Verushka kasi ano nga daw, ba't ganito yung interpretation mo? Diba? Parang wait lang, diba, nagumaganon sa mga chika-chika si Hanabeshi. Yun lang. So mamaya na yung kay Kat. Kaya pala nabanggit ni Pot si Hanabeshi kasi may integral part din may mga pasundot din si Hanabeshi doon. Pero yeah, sige go, Ralph. I agree with Pot. It's all about misinterpretation at saka misunderstanding. Kasi nung kinikwento yun ni Miss Jade, rini-recall ko, pinalabas ba ito yung pinagsasabi ni Jade? Yung time lang na naalala ko, yun nga, yung nag-ask siya ng permission. Pero hindi, the way na kinento ni Miss Jade, talagang kinurot. So, hindi siguro pinalabas to. Pero nung dumating nga si Kat, yun pala yung situation na yun. Nung entrance na pwedeng pahawak, which is totoo naman, nag-ask naman siya ng permission that time. Pero yun nga, iba kasi yun pagdating sa bahay or pagdating sa kwarto nila, iba yung naging feeling ni Miss Jade, which is understandable naman. Very valid. Pero, very valid. Oo, valid naman kasi kung ako si Kat, out of control ko naman yung nangyari kasi emotion yun ni Jade pagdating ng bahay. Pero para sa akin, okay lang naman din na pag-usapan ng wala pa si Kat kasi gusto lang mag-express muna ni Jade. Yeah. Yun nga lang, mali. Si Birushka nga naman kasi talaga. Kasi nga, inagawan niyo ng airtime, so kailangan niya makasingit ng airtime. Ayaw niya kasi makita pa na pangit yung costume niya. Alam niyo yung kapag unpack, kumbaga parang ang flow talaga nun is i-congratulate mo na yung winner. Diba? Pero ito hindi, never siyang nabanggit, never siyang napag-usapan. Parang ang mga comment pa ni Matilda, hindi niya deserve. Well, actually, lahat sila. Diba? Na parang kaya, sige ganun ha, hindi niyo ko i-recognize. I'm just gonna stir the pot. Magpag-aaway ko, kaya uubusin ko yung chocolate. Kaya walang natira kay Bernie. Aro chocolate. Alam mo yung kinangita mo sa eksena si Bernie na tumitingin siya dun sa lamesa tapos sabi niya, shucks, wala na.
Oo, pinipilan niya. Alam mo yung nakakatawa kasi hinahanap niya talaga. Tapos parang yung inumin, parang kay Arizona pa yon. Parang walang natira for her. So, ulitin ko lang yung sinabi ni Renz, yes, Aura chocolate. Baka naman. Mm. Ito ba yung Representing galing Davao? Davao. Ay, sabi ko Yes, na, galing representing from Davao. Davao. Ito yung may Yeah. store sa Shangri-La or anywhere? Yes, tsaka sa may Yes. IKEA. Yeah. IKEA pala. Oh. So, ayun nga guys. Punta tayo sa reaction ni Katkat. Alam mo, hindi rin ako masyadong aware sa, kasi nga, di ba sabi mo, Pot, ang daming chika kasi ni Pot. Marami talagang issue si Katkat before. Pero, Mm. yung naging reaction niya when she was confronted, I think that was just natural. I mean, parang gets ko Natural. yun. It was natural. Defense niya yun. Kasi sumali ako dito para manalo, hindi para ungkatin niyo yung ugali ko, hindi para Tama. i-judge niyo ako, di ba? Tsaka the way it was, nakakagigil talaga siya. Dapat ang word natin ay gigil kay Verushka. Iba talaga yung, sige, diba, parang ano talaga eh, anong tawag nun? Sulsol? Na dapat yung Oo. kinukurot. Oo. Siya yun na. At saka tumayo siya, bakla, nung nagkakainitan na, Oo, umalis siya doon. umalis siya. Yun Nag-start yung siya tunay ng na fire. intention. Yun talaga yung Tama. intention niya. Yun pa yung funny kasi ang sinasabi niya throughout the confessional na parang kailangan pag-usapan na ganyan-ganyan, dapat Oo. ma-reconciliate. Nasaan ka? Parang nasaan yung parang sabi niya, I think may sinabi pa siya na I think I did the I right think- thing. Yeah. Oo. Irita. Anong ambag mo eh? Ikaw nga Irita yung ni siguro yung may producer, problem. tinanong siya siguro ng ganong tanong. Oo. Ano, tama ba yung ginawa mo? Sa confessional. Nagsashay away agad siya. Oo. At saka, yung the Grabe. manner na sinishare niya kay Katkat kung how it was to... Oo, Parang bata, sobrang- no? Parang nagsusumbong na, kasi sabi ni ano. Oo, Oo. Physical daw. Yung mga terms niya rin eh. Nakakairita. It will trigger cat din na parang, Mm. teka lang. Parang, Oo. iba naman yung Totoo. storya mo. Totoo. Saka yung sinabi nung, sino ba yun? I think si Hannah Beshi din yun na parang wait lang pa, or si Matilda, na baka hindi pa ready si Jade. Oo, oo. Exactly. Baka hindi pa siya ready pag-usapan to, ganyan. So, at saka parang yung kay Katkat yung dating, pinag-uusapan. Pwede naman, alam mo, parang feeling ko with Katkat, okay naman siya, kasi nga, like, confrontational queen tayo. So, okay siyang pag-usapan. Pero, alam mo, it could have been dealt in a different way kung sila lang yung dalawa. Na hindi talaga inopen up nitong baklang to, Diyos ko. Pero wala tayong magagawa. It's drama, it's TV. Yeah. So, Pero yun nga, parang sa trans world or sa trans community, one word talaga na dinidescribe si Katkat is sobrang prangka kasi talaga niya. So, kung ano yung Katkat na nakikita niyo talaga, ito talaga yung Katkat sa totoong buhay. Kasi medyo kilala ko si Katkat eh. Pero yun nga, sobrang valid din yung medyo tawag dito, yung sobrang valid yung reaction ni Katkat. Kasi first, napag-usapan kasi talaga siya nang wala siya. Pangalawa, may binintang kasi sa kanya na hindi naman True. talaga totoo, di ba? totoo. Parang yung ina-explain niya na ngayon sarili niya na syempre this time pinagtatanggol niya. Hindi niya ina-explain yung sarili niya, pinagtatanggol niya na yung sarili niya. Hindi lang hindi indirectly to Jade na, uy girl, tulungan mo ko. Sabihin natin yung totoo, 'di ba? Ganun. Parang andun nga siya sa point na sinasabi rin niya indirectly na naiintindihan ko kung ano man yung trauma niya. Pero isa pang point dun is si Katkat kasi may trauma din siya na lagi siyang nafe-figure Lagi siyang villain. demonyo. Di ba nga yung entrance ni Kat nung unang kita-kita na lang nung batch 1 sa batch 2, di ba sabi kagad ni Bernie, eto yung sister kong demonyo. Yeah. Kasi ganun lagi yung tingin kay Katkat eh. Lagi siyang kontrabida. Na in reality naman siguro, hindi naman talaga totally doon. So, siguro na burn out na siya doon. Sumabog na rin siya na. Tapos Wait lang natalo pa guys siya kay Didi. Yung alam na wala na ngayong galit niya kay Didi eh. Yung alam yung kay Didi, ano lang yun eh, parang friendly inis lang na, ako natalo ako ni Didi. Pero feeling ko pag yun lang yun, normal lang yun. Pero yung versus talaga yung tinrigger lang talaga ni Verushka. So si Verushka, 2 points po kuya para kay Verushka. Ganon yung masasabi ko.
Pero True. nakarelate ako kay Jade doon as a Cancer din. Wow. Oh my God! Naiiyak din ako kay Pancake nung sinabi niyang cancer siya. Sabi ko, nagkagalit siya. Oh Kasi my sabi ko, "Shucks, God. oo nga, ganyan kami." Like, ayaw namin ng confrontation and very Mm. emotional, ganyan. Tapos biglang ipupush mo ako sa ganong situation. True. And True. someone na si Katkat na iba din naman yung personality. True. Siguro kung tapos syempre anong gagawin ko? Eh ayoko nga ng ganito tapos bigla mo akong Mm-mm. aatakihin ng ganyan. Syempre kahit gusto kong ipaglaban yung sarili ko, nauunahan ako ng emotion ko kaya hindi na rin Yeah. talaga makakapag-usap ng maayos. So I Oo. think okay din na umalis siya doon, na ni-remove Mm-mm. niya yung sarili niya from that situation. Kasi feeling ko kahit anong sabihin ni Jade at that point, baka more or less hindi rin siya mapakinggan ni Yeah. Katkat. Pero gusto ko lang i-touch din dun. Yung umalis siya, di ba? Ang touchy mo today. Mana sa'yo. Nung umalis sila dun, itong si Didi, nagpapanting yung tenga ko eh. Sabi niya na parang, ano yun, hindi Stand verbatim, strong, pero stand strong. Hold your ground, hold your ground. Oo. Not verbatim, pero parang ang Didi. pagkakasabi niya is, kaya ganyan sa'yo si Katkat, kaya kanya parang, yung Diba? parang inuunahan because, ano yun, you are the person that she'll never be. Something like that. Oo And I nga, may was ganun. like, bitch, Parang ang huwag mo- ano, hindi ka kasali dito. ang mali, Tigil mo sobrang yan. mali. Sobrang Oo. mali. Parang may Parang- intention yung pag-comfort niya. Mm-mm. Gusto ko lang i-shoutout si Tiny na bago mag-walkout si Jade. Ay, Talagang actually, siya yung yeah. lumapit si natin sa Tiny. dalawa. Oo. Try to Actually, yung dalawang de-escalate. bottom queens, sila yung nagtatry Oo. na, sabi ko may lip Tapos sync umalis kayong na dalawa, Verushka. no? Oo. Kasi hindi natin nakita si Mirushka after nun, no? Oo. Sa labas na. Wala na. Sabi niya, lumabas tama na yung siya dun. airtime ko, nakuha ko na. Oo. Ito na yung True, Granada. Diyan na. Well, Ubus na kung yung yun yung chocolate. intention ni Virushka, di congratulations. Bigyan natin ng medal. Tatlong bagsak para kay Berushka. Ano ba May yan? sasabihin pa ata yung Uy, ano na-follow natin, ko na instruction. yung presidente ng Virushka, I hate you so much. Baka may sasabihin pa. Kiefer. Hindi, I mean, this is a very touchy. Hindi, ano kasi, I mean, napag-usapan yung trauma eh, which is, I mean, everybody has it, or kung meron ka man, or na-overcome mo na yan. Ang analyzation ko doon is, na-feel ni Jade na safe space, yung sila pa lang, kaya siya nag-open up din. And then, na-escalate siya into very wrong situation nung dumagdag nga si Verushka. Tapos, nainis ako sa episode na to kay Didi. I mean, wala sa akin yung pag-i-English niya eh. Pero nainis ako kasi parang you're portraying yourself as a mother, pero you're not mothering. Parang, doon pa lang, nasa tabi mo na si Jade eh. Parang, marami kang pwedeng gawin as a mother, or parang kahit mas kilala mo si Jade, so mas kilala mo si Katkat, so you know how to handle Katkat kahit pa paano, pero wala kang ginawa, nandun ka lang sa gilid. So tapos may Hold your effect ground, na hold your ground. oh, It's not giving. it's not mothering. It's not mothering. Yeah, walang Tapos yun naging nga, very positive off. outcome. Very off yung pinuput niya sa mind ni Jade na kaya ganyan sa'yo kasi kaya ganyan sa'yo si Katkat is parang insecure siya. No, kaya ganyan si Katkat kasi mali yung information na nabigay sa kanya. Sa true. Oo, yun nga. Parang, it's not your story to tell, Verushka, kung nakikinig ka man. Wow! Yeah, sa true. Sabay-sabay, sa true. Naku, Yeah, itatag na it's- ni Ike si Verushka. Oo. Ay, tag natin It's not- yan. It's Hashtag not your drag story race. to tell. Oo, it's not your story to tell. Kung na-sharean ka, then that's good. Kasi ang hirap mag-open ng ng trauma na trauma. ganyan na. Mm-mm. Parang lalo na parang kung hindi pa siya ready to confront the person na nag-trigger or nag-cause ng trauma, then wag niyo pilitin na parang ayun lang, very 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 kaya heavy for me that episode kasi parang it was very mishandled. Tapos parang nakikita ko sa drag race community na parang they were I gets naman na it's TV, it's entertainment,
Mm. Pero it's too much for me. Na parang, yeah. 2 points po kay Didi. 2 points po kay Didi Marie Holiday. 3 points po Pero for ako, Veronica. I would like to speak to that lang din. Kasi while watching it, hindi ko siya na-interpret si Didi as parang nagpo-push o nag-i-idol. Parang, oh my God, at least kailangan ni Jade ng emotional rock something. And Didi was that. Parang nung una kong pinanood, parang ang bait niya din, ganon. And then hearing you guys, parang nga no, may ganun, pwede mo siyang itingnan ng ganon. Masamang influence talaga Kasi kami. pinapanood mo kasi over lunch. So, iba yung Habang kumakain ako. Oo. Eh, diba, yung ganyan na ganyan Medyo good yung mood ka nun. ganyan na ganyan yung naramdaman ni Jade, ni Miss Jade nung kinakausap niya siya ni Didi kasi diba sabi niya Oo. nagtitingin Sa siya kay cancer Didi, din, diba? diba? Nakikinig siya kay Didi, parang naging gullible siya na oo nga, baka ganito nga, baka ganito. So na-invalidate niya naman si Katkat na, uy, meron ka bang may unsettled issues kayo ni Katkat, tapos iba yung ibinalik sa'yo na boses na Oo. hindi. Ayan, si Katkat, demonyo yan, si Katkat. Parang ganyan. Diba? Yeah. So siya naman, doon siya nakinig kasi yun na lang yung boses na naririnig niya eh. So, ang mali talaga ni Didi doon. Alam mo yung pwede ka naman nandun na lang, tapos himasin mo na ng likod niya, okay lang yan, okay lang. Yung salitang okay lang, okay na yun eh. Hanggang sa mag-calm down ka na. Kaya ang goal mo lang naman din is to calm her down eh. Pero si Didi kasi may ibang goal. So, 3 points na po pala. Ang lumalabas tuloy, parang nag-anap siya nakakampi. Parang Yes. Oo. Add ko lang, nakita ko lang sa Twitter or X kanina na parang may comment, 'di ba nag-viewing party sila? Parang ang comment ni Katkat is, this is the episode na pinakatakot siyang ma-air. Kasi parang baka nga parang prone na nga siya to misinterpretation. Tapos ito pa yung makikita nila. Tapos during that interview, close sila ni Jade. So parang I think sana parang sa susunod na episode parang feeling ko magkakaayos naman sila. And maliligwak nila si Verushka. Talagang galit. Yes. Pero yun na nga guys. Diretso na tayo sa lip sync kasi magdadalawang oras na tayo. Ay, oo nga. Oh my God. Okay, sige. Ito na. Lip sync between Arizona and Tiny Deluxe. Arizona Brandy and Tiny Deluxe. So, Arizona won the lip sync. Ano masasabi niya sa pasabog ni Bakla? Literal na she ate the dance floor. Yeah, nandalamon na no. Oh my God. Ito yung hinihintay ganun pala sa ko. Cubao. Oo. Ito yung Ang hinihintay kong, ayoko ng drama, I want talent, I want entertainment, na katulad na napapanood ko sa US, ito yung talagang nanlalamon. Tapos, ang song pa is kay RuPaul's Kitty song girl. pa. Kitty Oo. girl. Hindi ko na-expect na ganun yung magiging outcome. Kiri. Hindi ko rin in-expect na ganun ang prowess ni Hindi, nagulat ako. Brandy. Actually, Sabi ko, oh my God, talagang You naging can really hear proud. her roar, no? Wow! Oo, at Parang- saka bilang, sorry, go. Sige, go lang siya, go. Kaya, parang bilang aware sa scene ng Cubao, wow, doon tayo nag-start. Talaga? Okay. Ang Cubao Bilang- Saan? Ralph, pakisipay Ralph. kung saan sa Cubao. Cubao, let's connect. Cubao, How is peeps. Cubao drag ba? Well, Pakisipay kung wala saan na sa yata Cubao, ako sa Ralph. QC nung nag-boom ang drag scene. Pero yung alphabet scene sa Cubao. Very colorful. Pero Sa ano ka naman, yeah. Ralph, madalas no, sa Starlights? Hindi ko alam yun. Uy, parang ikaw nag-introduce sa akin nun, Ralph. Ha? What is that? Bakit ko ba nasabi to? Sorry, Cubao Expo lang kasi kami. Cubao Expo lang din naman ako. Anyway, yeah, very natutuwa ako sa mga nangyari. Dahil sa episode na to, Arizona Brandy is a candidate to win, favorite candidate to win. Feeling ko Dark feeling horse, ko. no? Yeah. Oo, dark totoo. horse dahil sa parang nagkaroon siya ng tatak since after ng episode na to siya na yung palaging titignan. True. Kaya sabi ko, winner edit please kasi feeling ko talaga.
Okay. True. Sana may ganun. Sa akin naman parang yung laban yung lip sync between Arizona and Tiny Deluxe, parang ramdam na ramdam mo din naman kahit paano na kinabahan talaga si Arizona. Kaya Mm. nilaban niya talaga to. Ito yung mga tipong unlike nung parang I'm sorry sa Astrid Mercury team leader. Ramdam mo kay Arizona na wait, sige bottom ako, wait lang lalaban tayo ngayon ganyan. Si Tiny Deluxe parang ganun din, ganun yung naramdaman ko kung ano yung nararamdaman ko kay Astrid. Medyo bahagya lang na si Tiny Deluxe na parang tanggap na niya na kaagad na siya yung masosyonggal. Hindi ko siya masyadong na-feel na. Kaya during the lip sync talaga, parang na-outshine siya ng todo-todo ni Arizona. Kahit alam mo yun na hindi na masyado nagli-lip sync si Arizona, di Oo. ba? Dinadaan na lang niya sa performance talaga. Which Yeah. okay din naman. Na nadala naman talaga pati yung pulbos, yung Yeah. Saan niya, My saan niya God! tinago yung pulbo? Hindi ko makuha ng Yung tumalikod. Saan niya payong! nilalabas yung yun? payong, di ba? Yung payong saan payong, nakatago? Ewan ko. Yung payong, sabi ko Sa normal na booth? to. Parang sabi ko, normal na to naglalabasan ng mga confetti kapag hindi na to bago Ah. Pero biglang may biglang sa purpose. Kaya Payong. sabi ko, wala na, tapos na yung laban. Oo. Parang At sila may banana. Nahuli pagdila siya sa doon. stage, Diyos ko, Oo Lord. nga. Yung bini... Pinaka natutuwa ko sa performance yung bumubula na yung bibig niya pero perform pa rin siya. Oo, di ba? Nagli-lip sync pa rin. So, ramdam na ramdam na, deserve niya magstay. And then, Oo. to take note lang din na, iba din talaga yung energy na binibigay ni Arizona. Kahit nung wala pa siya dun sa bottom 2, kahit nung umpisa pa lang ng episode 3, na, hindi lang episode 3, sa ibang episode 3, di ba? Na ang ganda ng energy na binibigay ni Arizona. And then, especially din yung intention niya na to flip yung mga minamaliit na mga drag queens mula sa maliliit na. Kasi, di ba si alam ko, hindi ko ma-remember, pero si Didi ata, yung nagsabi na, actually. Cheap yung mga art. cheap drop. Di ba? Sabi ko talaga ba Didi, di ba? Na hindi ko alam kung saan yung rapture, pero feeling ko iba yung intention, ang ganda ng intention ni Arizona na wait lang hindi lang dalawa yung bar saan, di ba sinabi niya? Hindi lang dalawa yung bar sa Pilipinas. Meron pa. So representing Cubao, yun yung goal niya talaga. Bukod sa winning. So, Arizona talaga. Grabe. Tsaka ang bogi niya. Tsaka Sabi niya na very baklang Pinoy si Arizona for me. Exactly. Yeah, oo. Tsaka ang gwapo niya sa naka-undrag. Actually, gumagwapo siya every episode. Every episode, parang Every dalawang episode. pa lang naman. Medyo na off lang ako kasi bet niya si Verushka. Siguro doon lang. Parang Siguro sinasakyan na lang nga Diba niya toward yun. the end, towards the end of the episode, parang, ay, ayoko na sa'yo. Parang Oo. Nakikita na yung tunay na kulay. But yeah. Anyway, Alimot ko sa bad light si Verushka. anyway, Rance, go. Hindi, gusto ko lang i-appreciate din si Jurado John, ang daming baon Santos. Grabe, no? Sobrang witty. Parang lagi siyang may linya. So, yun. Totoo. Tapos, dun, yun, sa lip sync nila din, no? Parang si Tiny, pinanood yun na lang din si Sabi nga Arizona. niya, Diba? nag-enjoy Na siya. yun, na-entertain. Pero, ako naman nakita ko rin yung effort niya, na parang, pero yung siguro yung steps niya is rehearsed in a way and parang yun parang Yung very choreo. Oo, kailangan ko lang gumalaw, ganun. Yeah. So, and next to Arizona na nagwawala na doon syempre, hindi mo na siya talaga mapapanood. Totoo. Okay. Ang tawag dito, ang ganda, ang ganda, pero dahil nag-iisa nga si Arizona from Rapture, yung representation niya, sobrang halaga. Diba? Sobrang parang patawid na rin to ng mga kanal drag diba? Kasi yung the way na inaano niya, sobrang dapat mag-stay siya doon. Kasi dapat makita ng mga tao na there's more to Uber and Nectar talaga. Sa true. Tara na sa Rapture? Rapture. Ano pa yan? Makakancel tayo.
Ang May viewing sketchy pa ng party ata sila. ang sketchy Saan pa pa ng yung Rapture. Oo, Sa along Aurora Pero within na-revamp na Araneta yun. City. Ha? Na-revamp na, di ba in-overhaul na siya? I don't know. Kasi nagsara siya ng pandemic, tapos Ay, nag-reopen tapos sila. nag-reopen siya. Ang Tapos sketchy pa parang- ng location, katabi siya ng mga motels. Ah. Hello, Cubao. Uy, Oo. malayo-layo Cubao is naman, sketch. Ralph. Onting lakad na lang. Starlights ata yung sinasabi mo, Ralph. Hindi ko nga Hmm. alam Or- yun. Wait, Cubao is the Tata. center of the universe, ha? Actually, totoo yan. Hindi ka maliligaw Oo sa nga. Maynila pag alam ang Cubao. So, ayun nga. So, anyway, to wrap this episode, dahil basta mahaba pa tayo sa entire episode ng regular at saka unpacked combined. So, who are your I-edit favorites? nyo na lang. Ayan. Wala pong edit rin. Top 2 so far. Sino? Okay. Tingnan natin kung sila pa din until the finale. Sige. Go, Renz. Sino ang top 2 mo? Ako si Bernie and si Arizona. Ooh. Wait lang. Bilang magkarugtong kami ng bituka na naman ni Renz. Hindi ko ginagaya si Renz, ha? Pero Bernie and Arizona ako Siyempre, for this sorry ako yan. episode. Oh. Arizona and Bernie ako for this episode. For this episode, Mm. sige. Ako, well, obviously, hindi naman. Although I'm an OVCON apologist. Coming from this episode, Bernie and, oh my God, I would like to say Arizona and Jade. Ibe, sobrang dark horse. Sino may nagsabi sa inyo kanina? Dark horse si Arizona na alam mo Yeah. maibubuga to. Parang may meron lang, kailangan lang niya ng magandang challenge para mas mag-boom siya. So, yeah, excited for her. So, yes, Keith. Ako, from this episode, I'm rooting for Hanabeshi kasi feeling ko hindi siya masyado nare-recognize. Para siyang yun. Tapos alam ko kasi na strong na si Bernie na parang kahit matalo siya, he would go far. Na hindi siya Wow, feeling Marina matatalo. Summers ba ito? Ganun. Oh, she'd go far. Gusto kong sabihin si Bernie pero since alam ko magsasucceed siya, I will go for Miss Jade. So it's Hanabeshi and Miss Jade for me. Hindi, Bernie. Magsasucceed din niya si Miss J. Oo, feeling ko successful na si Miss Jade na yun Super pala. successful ni Jay. Bernie yan, Bernie. Most followed si Jade, no? Na Oh, Drag diba? Race sa season 2. Mm. Ang dami nag-follow sa kanya internationally. Go, Ralph. Well, hindi, based sa episode na to, or based sa potentials, Wala na si maki- Astrid Oo. Astrid, Based sa potentials, si Astrid at si Mercury. si Arizona. A pa rin, Arizona. Based sa potentials, sa edit. Binibase ko talaga sa edit at saka sa background. Feeling ko, ang bet to win talaga si Arizona. Isa pa, dalawa, girl. Ay, dalawa. Isa, dahil sa mental fortitude at sa drama, si Katkat. Feeling ko yung mental fortitude ni Katkat, ito yung mga tipong nakakaabot hanggang top 3, top 2 pa. Kasi without that that mental fortitude sa isang competition, feeling ko talagang ligwak ka na. Pero sa pag-iisa status ni Kat, feeling ko hanggang dulo kaya niya. Ay, wait lang. Can I just say? Ay, kapag nakapili ka na, Erica, no? Hindi, i-add ko lang na yung with Katkat kasi, she has the right amount of delusion to stay afloat. Unlike Kasi Sabi mo mabili. mga legit na delulu. Oo, Yeah. mga, go po. May dagdag ko lang din na hindi to spoiler pero merong parang Ayan ka na naman. hindi to nga spoiler, ibang show Black to. market, ano ba yan? Black Oo. market drug. Hindi. Sige. Merong may okay ka ba dyan, Ren? Nasa meeting pa siya. Hindi, ito nga. May talaga, may isang drag show din sa TV5.
Ay, yung Oo, tapos nag-resurface. parang sa grupo-grupo din siya. Tapos ang grupo doon ay nandun si Precious Paula, nandun Mm. si Kat Kat, tapos nandun din si Didi Holiday, Mm. ganyan. Ang nanalo doon ay si Kat Kat. Mhm. Yun lang. So, wala lang. Before pa to ng Drag Race, no? Before ba to? Ah, Oo, naglili- dati wala na yung sa TV5. Parang during Yeah. Drag Race season 1, One. meron na siya ganyan. Nasa yon. Tapos andun din si Didi Holiday. Tapos hindi mo siya mahalatang siya si Didi Holiday kasi ano lang siya, kaliwang kamay lang siya ni Precious Paula Very bula Nicole. siya, no? Pero si Kat Kat talaga, angat na angat talaga si Kat Kat eh. Kaya ang ganda din talaga ng energy ni Kat Kat. Although burning in Arizona ako. Sobrang pangit nung introduction niya sa social media. Pero as you watch the episode, parang hindi naman siya ganun. Nagtatanggol ko talaga si Kat Kat, no? Hindi, pero in fairness naman sa kanya, parang siguro sobrang strong lang talaga ng personality niya. That's why he's the villain. Pero if you talk to him ng maayos naman, hindi naman parang pangit ugali niya. Mabait si Kat Kat. Unlike, talagang laging kasunod yung unlike Comparable ba ang kanyang attitude kay Bianca na very hateful? Or hindi? Hindi Alam mo, naman. si Bianca, hateful naman siya sa mga tsaka queens lang. But if you're not tsaka, she's good. Talaga yung humor niya. Hindi, si Bianca kasi is yung mother talaga. Like, i-call ka niya kasi... Ito yung totoong mother. Right? Yeah. Ito yung totoong mother. Yun yung sasabihin. Siya daw yung totoong mother. I-call out ka niya, aawayin ka niya. Kasi meron siyang gustong itulong sa'yo na, oy, ano na, girl, di ba? Di ba nga dati si Adore, di ba, tinatawag niyang tamad? Kasi nga, ganito lang yung ginagawa mo. Tapos bahala ka na sa buhay mo. Basta sinabi ko na, parang gano'n. Nagtagalog si Bianca. Wait, speaking of Bianca, singit ko lang, alam niyo nung Pride, nandito pala siya, tapos nadaanan namin yung venue niya. Nakakainis, hindi ko alam ko may 2-day show siya sa Ireland. Nasa Dublin nga siya, nakakainis. Sabi ko anyways, yun lang, singit ko lang. As an Irish Spring. Ikaw na. Imit na nga yan. Go na, Ike's. Well, yun lang naman. Again, thank you so much for joining. It's been a wonderful almost 2 hours of chikahan, and I really appreciate us joining every Thursday and having this conversation na pagkakitaan na rin natin, charot, hindi. Kasi it's really good to discuss these things na parang, sabi nga ni Ralph nung una, parang something you love, diba, na to share with friends din and to gain more insight and to gain more insight about the drag scene here in the Philippines. So, yun lang. Thank you so much. Mag-guess mo ba yung isa dito next time? Next episode? Ano yung araw ng Ililigwak na ba? May ililigwak na. 2 points po kay Kiefer kasi kailangan niya ng drama. So, kailangan niya ng pot stirrer. Oo. Dito naman si Puti. Well, pabawas naman na yung mga Sabihin mo, girls. Erica, kung ayaw mo sa akin, hindi yung ipapadaan mo kay Puti. Kung ayaw ko sa'yo, matagal na kinikini na kita in-invite. Charot lang. Pero Hindi. don't worry. Ang ano ko lang naman dyan is, akala ko kasi si Marbs talaga yung kausap namin. Ano oras ba lunch break ni Marbs? Ano pa lang dito, 2:00 pa lang. 5:00 pa siya umuwi. Pakitaan ko na lang kayo ng picture niya. Picture? Ay, kahit sa akin na lang i-send. Nag-expect si Pot ng picture Kahit sa akin niya. na lang i-send. Anyway, Okay, so sige. thank you very much, friends, Ralph and Kiefer. And syempre, thank you din, Ike's, for being the punong abala. And Parang hopefully, pilit yung kay Ike's. yeah, kakainis eh. Charot. I know, right? Ganyan naman kami. Last episode na ba? Hindi naman. Natin. Hindi naman last episode, pero last time naman kasi. Ang tagal talaga. Obus talaga yung oras. Buta na in-upgrade ko to. Kung hindi mag 30 minutes. Kung 30 minutes lang talaga to, wala to, putol-putol. Anyway, Pero na yan.
Mayroon Thank ka you ba? so much. Ay, yun lang, Thank wala you. naman na. Sige, Okay. good night and Good good night. afternoon Well, kay this is Tita. not Tuesday. Wait lang. Ay, sorry. Ito na nga eh. Yung outro nyo. Today is Ano not bang outro na? Tuesday. Because this is not Tuesdays with Ike's and Pot. Bye!